Hi everyone! New episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, which means isa na namang surprise conversation ang ating isasagawa ngayong araw sa episode na ito at excited ako dahil ang bawat episode ay isang malaking sorpresa. Okay, eto na. Nagdadati na nga na ang ating mga clues. Ang ating first clue, multi-awarded film and TV actress. Ooh, exciting. Ay, nako, gumanap na Valentina. Feeling ko nakita ko siya recently sa GMA, sa labas ng studio. Ang next clue natin, my older sister na artista rin. Ay, naku, alam ko na. Surprise guest, is that you, Alessandra? Ikaw ba yan? Surprise! Yes! Surprise! Hi! Hi! Sorry, may isa pa palang clue na pahabol. Parang Nahulaan sa ko na eh. multi-awarded pa lang, sabi ko, ay, ako na to. Agad-agad. Nahulaan mo agad. Tatlo lang yung awards ko nang lagay na yun. Oh, pero multi na yon. Kasi pag isa, award-winning pa lang yon. Pag ganun ba yun? pag dalawa, award-winning pa lang din yon. Pero pag tatlo, multi-awarded na yon. Ganun pala yun? Oo. Uy, kamusta, Alessandra? Tama nga ang hula ko. Alam mo, nung nakita tayo sa labas ng GMA, sa labas ng studio, sabi ko, ay, feeling ko magiging surprise guest ko siya one of these days. Kaya nga sinabi, pwede ka po kay Miss Pia Arcangel, parang kagabi lang kita nakita. Sabi ko, hi Miss Pia! Hi, Alessandra! Kamusta? Uy, first of all, congratulations dahil ang Firefly ay kasama sa Metro Manila Film Fest. Thank you, MMFF. And super happy ako kasi yung movie namin, fantasy siya, parang, of course, feelings and fantasy. Pero yung fantasy, masarap sa big screen, di ba? Oo naman. Pag napanood mo, di ba, sa big screen, iba yung dating. Tapos may katrabaho ka pang bata dito sa film. Yes. So, pambata talaga yung film. Parang sasabi ko, all ages are welcome. Kami yung pelikulang pampamilya. Come on. In other words, kami dapat ang first choice niyo sa film fest. Ganon. Yes. Kami on Christmas Day, kami na to. Tsaka maganda talaga yung kwento. It's an adventure. So, parang sumama na kayo, guys. Ano bang kwento ng Firefly? Umpisahan na natin doon. Ano bang kwento ng Firefly? Mag-umpisa tayo kay Ding Dong Dantes. Kasama rin siya sa casting. Siya yung aming storyteller. Nahawak niya yung book ng Alitap-Tap. Yes. Kinukwento niya kung paano kwento ng nanay niya this magical island na mga Alitap-Tap. So, babalikan niya lahat yung buong journey niya. So, ang ganda. Very, very nice talaga. Promise. So parang kwento niya, susuyuin ang batang dingdong. Yes, si Yuan na batang Ding Dong. So, bale, dito ako yung mother of Ding Dong. Pwede na, di ba? Hindi, linawin natin. Mother of the young dingdong. Okay. Mother of the young dingdong. Okay, and kamusta yung experience doing the film? Kasi nakikita ko, from sina Ma'am Nessa, pinopost nila yung parang the whole process, parang very exciting yung from the time it was conceptualized to the time you were actually shooting, and very hands-on rin sila sa pag-film and sa pag-produce. Yes, masaya. Tapos nag-shoot kami talaga sa Baseco. So talagang feel mo talaga yung buong, yun yung production design. Grabe, in the heat of the summer. So yun yung times na nagte-33, 36 dito sa atin. Nandun kami sa ibabaw ng barko. Ang ganda-ganda. Pero init-init. Ganon. Pero masaya siya kasi nga parang damang-dama mo yung pakiramdam ng kasama ka sa isang adventure. Hindi mo naman first time to do a project na parang adventure, ganyan. Kasi nga, gumanap kang Valentina, di ba? So, parang na-experience mo na rin yun before. But how was this experience different from the others? Siguro dito kasi parang ang role ko, nanay. Sabi nga ni Zig Tulay, yung director namin, hindi pa ako nanay. Pero nako-convey ko naman yung emotions ng isang ina, yung feeling na ayaw mong mapahamak yung anak mo, but at the same time, gusto mo rin na malaya siyang gawin yung mga gusto niya. Ganun siyang klaseng ina. So, may marami akong kailangan emotions na buksan. Tapos parang, sabi ko, di ako makarelate kasi inisip ko na lang yung mga birds ko. Nanay din ako. Nanay ako. Hindi dogs, birds. Birds talaga? Birds, yeah. Oh. Ilan ang birds mo? Dalawa. Anong klaseng bird yan? Parrot or? Connour, yung parang orange. Tapos isang malaki na kakatu. Bigay ni Piolo Pascual yun. So,
Sinira na niya yung buong bahay namin, pero okay naman kami. Sinira niya kasi talagang hindi siya naka-cage. Lumilipad-lipad Yes. siya. Yes, lumilipad siya. So parang kung anong gusto niyang ngat-ngatin, ganon, table, chairs. Nagpalit na ako ng chairs. At metal na sila, ayan. Dati wood yan, so ubus na yung mga gilid. So wala nang naka-upholster dyan sa bahay mo? Wala na. Nagbabago na ang taste ko. Nandun na ako sa metal, marble, yung mahirap ngat-ngatin. Teka, bakit ka niregaluhan ni Piolo ng ibon? Alam niyang mahilig ka sa ibon? Or wala lang? Naisip niya tapos tsaka ka nahilig? Kasi si Kitten, yung maliit kong bird, there was a time na parang nakipaghabulan siya sa dalawang uwak. So yung takot ko talaga, yung takot ko bilang, doon ko na-feel talaga yung may limit pala yung pagka-human natin, yung wala akong wings. Alam mo yun, wala akong wings. Hindi ko siya kayang i-save just in case, di ba? So parang nag-joke ako kay Papa P na, Papa P, regalo mo na ako ng kakatu. Sabi niya, bakit? Para may taga-protect si Kitten. So, joke lang yun kasi mahal yung bird na yun eh. So parang sinasabi ko, ikaw na lang bumili, total mayaman ka. So the following day, binili niya. Wow! Ano kaya pwede natin i-joke kay Papa P na iba pa, no? Yun nga, sabi ko, next time, house and lot, beach house, gano'n. O, Oo, condominium. taasan na natin yung price Sabi range. ko na, hindi ko naman alam na tinototoo niya. Anong pangalan ng kakatu? Poppy. Kasi si Papa P kasi- nagbigay. Si Kitten, tsaka si Pop. Si Kitten tsaka si Poppy. Pero, teka, si Kitten, may nagbigay rin ba sa'yo? May nagbigay lang din sa akin. Sobrang nanganak daw, wala namang paglagyan. Tapos ayoko ng pets, ay hindi ko kaya yan. Tapos ang kulit, parang 1 week na nangungulit pa rin. So, isip ko baka yung kumuha, ilagay siya sa cage, naawa ako. Lumalabas ng mother instincts ko. Oo nga. So, doon So, pala, parang sabi ko, dito na lang siya sa house para maging malaya siya. So, wala talaga silang cage. Saan sila natutulog? Alam nila kung saan sila papwesto? Yes, si Kitten, meron siyang parang mga una na nakastack, papasok lang siya dun sa ilalim. Si Papi, since dumating siyang naka-cage, paggabi na, papasok na yun sa cage niya. Pero tatalak muna yun ng sobrang haba. Yung sobrang haba. Yung parang may kinakatay na baboy sa bahay namin para grabe naman. Wala namang umaapit sa'yo. Oh my! Ayaw lang niya matulog sa loob ng kanyang kwarto. Yes, gusto lang niyang marte-arte dito sa labas. Ganun. Yun. So parang dahil meron ako mga ganun, nafe-feel ko yun, di ba? Yung, Oo. kahit hindi ako na. So, seryoso yun? Doon ka parang kumukuha ng yung parang emotions to Oo, relate yung part to. na, kasi parang si Papi, ang age niya, sabi dun sa Wikipedia talaga, 65 years old. So, obviously, kung ma-outlive niya ako, di ba? Oo. So, meron akong, oh my goodness, so paano pag wala na ako? It hurts, it hurts to think about it. Parang, Si Kitten? 25 years siya. 25. So, Ilang taon na ba sila? Si Kitten, ilang taon na ngayon? Si Kitten 3, si Papi Okay. 1. So si Papi, baby pa talaga siya. In the end, mas takot pa siya sa kahit na kaysa kay Kitten. So, hindi pala niya kayang protect si Kitten just in case. Naku, so kailangan natin sabihin kay Papa P na baka naman pwede isa pa. Oo, isa pa, uwak na. Uwak na. Oo, parang diretso na. Agila na to. Uy, pero Hedes, balita ko, sabi ni Direk Zig, ang isang take sa'yo, good take na kaagad. So baka nga dahil doon, yung hugot mo talaga, parang nangingibabaw, parang hindi na kailangang kunin sa malalim. Nandun na, it's right there on the surface. Yun nga sabi niya sa akin, yung first take ko daw, it's always my best take. Tapos minsan, tatry niyang gumawa ng isa, dalawa, tatlo. But it's always the first, like, hindi ko na daw nauulit. Sabi ko, nakakahiya. Kasi parang sa kanya, baka may pwede pang ilabas. Pero, I guess yun na yung best niya. Sabi ni Zig. Ang inisip ko naman, para, good take na pala, so wala nang take 2. Ako ganun lang nasa isip ko. Pero yung pala, gusto pa pala niya ng more. Kaya siya nagte-take 2. Akala ko may naayos lang siya, gano'n. Tapos ang kukunin niya rin yung shot ko sa first, di ba? Pero mayroon pa pala siyang more. Sa susunod, alam ko. First time niyo bang nagkatrabaho together? Hindi. Nakadalawa kaming wagas together. Dalawa. Oh yes, dalawa. And then, meron kaming isang film, Bambanti, Cinema Something. Cinema Something, alam na. Filipino yata. And then, nasa Netflix siya ngayon. Okay. Yun, mother din ang role ko doon.
At saka Okay. young boy daddy. Yeah. Oo. Basta laging young ang anak, okay lang. Young mother, 'di ba? Yes. Kaya ko na mag 17 years old na anak. Pwede na. Kung may maniniwala lang. O kung may maniwala. Baka wala eh. Baka kasi sa itsura, dapat siguro matinding prosthetics ang kailangan para ganon. Para maniwala sila. 'Di ba? Kasi papasa ka pang 17 years old eh, ikaw mismo. Hindi ko na kaya yun, Miss Pia. Hindi na. Hindi na talaga. Hindi, Boses kaya. ko, yung mata ko, iba na. Hindi, nung nakita tayo sa labas ng studio, sabi ko parang hindi tumatanda si Alessandra. Ako lang yata nakakita ng mga tumatanda sa akin. Baka naman kasi harap na harap ka sa salamin. Hindi, bihira nga lang ako malalamin. Tapos hindi ko kayang panoorin yung sarili ko. For example, hindi ko pa napapanood yung kita-kita. Sige, panoorin mo. Tapos pag tinignan ko yun, ang bata ko pala dyan. Ayoko na panoorin. Talaga, hindi mo agad pinanood yung kita-kita? Hindi, napanood ko siya ng premiere night. Tapos yun na yun. Okay. Tapos lahat ng films ko, hindi ko naman sila inaulit. So, makikita ko lang ulit kapag may gusto manood, ganyan. Doon ko lang makikita, ang layo na pala ng mukha ko. 5 years lang ba yun? Parang 5 years, ang layo Or maganda lang yung ilaw. Ganun. Uy, alam mo, yung kita-kita, sobra akong excited na panoorin yon nung lumabas siya. Kaya lang, alam mo, si Igan, partner ko yan sa gabi, di ba? Si Igan. Aba, kwento ba naman sa akin kung ano yung nangyari sa ending? Spoiler. Sabi ko, uy, grabe naman. So, sabi ko, ang tagal bago ko siya napanood. Eventually, kasi parang, at sama ng loob ko, actually, hindi ko pa ata ito nakwento sa kanya. Sama ng loob ko, na nalaman ko na kung ano yung ending. So, hinintay ko. Pero eventually, yon after mga ilang years, yon napanood ko na rin siya. So, dapat unahan ko siya sa Firefly, no? Para walang spoilers. Yes. Spoiler siya. Oo. Pero hindi, Alessandra, sabi nila, when it comes to your acting, yung comments are always, yung acting mo raw is very subtle, ganyan, yung parang the tiniest movements, pero the emotion talagang nafe-feel mo yon. So, was it something that you consciously try to do, na parang you try to convey all these emotions with just the tiniest movements, ganyan? Or nagkataon lang na this happens to be my style of acting? Siguro, parang, kasi sanay tayo, Filipino, di ba? Parang victim, di ba? Iyak-iyak, di ba? Pag na-victim, parang sa totoong buhay naman, pag na-victim ka, later on pa yung iyak shock muna So parang ako, nandun ako sa shock. Yung writers or whatever, nandun na sila sa 100. Alam mo yun, kunyari, namatayan ka. Pag sinabi, patay na siya, iyak na agad. Parang, teka lang, di ba, ito, questionin mo pa, totoo ba to? Nangyayari ba to sa... So yun yung tumatakbo sa isip ko kapag ganong eksena. And then if it comes, the iyak, it comes. If it doesn't, pasensya na. Parang, kunin natin ulit. Parang ganon. Kasi kailangan absorb mo muna yung truth, di ba? Bago ka makarating doon sa grief. Kasi may 5 stages pa yan, no? Oo nga. Oo, may 5 stages yon. Mahabang process siya. Yes. So parang sa akin siguro, pag tumatama sa akin yung lines or yung situation, yung eksena, talagang nagre-react ako ng kung ano ba yung totoong mafe-feel ko kapag nangyari yun sa akin. And yun nga, siguro hindi acting, pero minsan nag-iisip na rin ako if I need the technique. Kasi minsan, kailangan nila kagad yung 100 because it's cinematic. But nung nag-umpisa ka ba, yun yung naging starting mo, na yung acting mo at the start was always yung from 1 to 100 ka agad? Kasi syempre, di ba, pag bago ka, inaalam mo pa kung ano yung totoong style of acting mo, what suits you best. Siguro, may mga moments ako ganun, parang nung bata ako, di ba, yung parang wala na si mama. Nay, iyak na nay, agad-agad, gano'n, di ba? Pero pagka napapanood mo na siya or pagka may mga moments na malapit na sa'yo yung nangyayari sa totoong buhay. For example, sa mga soap opera, di ba, parang kunyari may burol, may dumating na bisita, yung namatayan, iiyak mo naman, gano'n. Pero wala naman tayong gano'n drama sa burol, di ba? Parang you're trying to be strong dahil may mga bisita ka and you're thankful that they're there. Yung gano'n. Yung parang, ganito pala yun. So, hindi pala siya iyakan. Interesting. So, siguro mahilig ako mag-observe. Ganun. And absorb. I absorb everything. Para very realistic talaga. Tapos siguro hindi mo rin nare-realize na parang you're observing already, na tapos magagamit mo na lang siya eventually. Yes, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung part na yun. Parang minsan meron akong, kunyari may mangyayari sa akin, hindi ko siya mag-grieve properly. Like, for some reason, sinat down ko yung emotion na yun. Ayoko siyang damahin dahil whatever, busy ako or wag muna. Tapos nakalimutan mo na siya. Tapos one day, may eksenang
parang alam ko tong feeling na to. Oh, ito yun! Ang sakit! Ang sakit! Ganun. Oh, ang interesting nung pagkaka-describe mo, no? Kasi parang usually kapag kumari nag-interview kami ng mga artist, it's either yung mga talagang very schooled, yung inaral talaga nila, or parang yung iba, it really just comes to them. Yung sa'yo, parang, I don't know, it seems like a combination of both, di ba? Parang ang tawag namin is magic. Kasi hindi mo alam kung paano nangyari. Gusto ko pagka nagka-crack yung boses. Tapos kasi ibig sabihin nun, pinipigilan mong umiyak instead na pinipilit mo umiyak. Mas natural yung pinipigilan mong umiyak kaysa pilit na. Kasi parang hindi naman tayo ganun sa totoong buhay, di ba? Parang mas more on pigil. And then tumutulo lang talaga siya. And then you wipe it. Sa iba kasi parang pag tumulo na yung isa, hindi ko na ito pupulasan direct, baka ito na yun. So, kitang-kita ko yun kapag nakakapanood ako ng TV, yung hindi siya nagpupunas ng luha. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Di ba yung real life, hindi naman ganon. Parang, okay, sorry ako, then you take your time, ganon. Minsan, pagka I take my time, pinifeed doon ng AD yung lines, akala nila nakalimutan ko. So, parang sabi, wait lang, humihinga lang ako, masakit yata itong sasabihin ko. Parang ganon. Naku, hahanapin ko yan ngayon pag nanood ako ng, ng show or movie, kung nagpunas agad yung artista. Alessandra, how many years ka na ba sa sa industry? Siguro nasa 25 na feeling ko. 25? Yes. Nag-celebrate nga si Papa P ng 25th anniversary niya sa showbiz. Sabi ko, parang ako rin yata. Kasi halos sabay lang kami. Yung Azucena was 1 month before Lagarista, yung launching film niya. Sabay kami ni-launch na dalawa. Okay. So yun nga, kung gaano katanda yung career ni Papa P, yun na yung sa akin. Same kayo. Ay, pero how old were you when you started? Baka more ako kasi may younger days pa ako. Baka more pa. Ilan taon ka ba nung nag-umpisa ka? Yung totoong nag-umpisa ako, parang mga 12, yun yung sa Star Circle batch 7. Pero nung bata kasi ako, since ako yung parang yaya-yaya ng kapatid ko, na artista na siya nun. Sumasama ako sa kanya. Minsan nakukunan ako, minsan magpapibihis ako, minsan kasama na ako sa rehearsal, yung ganun. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko. And to be honest, up to now, hindi ko siya naaalala. Hindi ko naaalala yung memories, hindi ko naaalala yung faces, yung names, or whatever it was. Hindi ko naaalala yung gusto kong mag-artista. Hindi totoo yun. Yung gusto ko lang mag-artista kasi fan ako ng Princess Sarah. Cartoons. Feeling ko talaga ako si Princess Sarah. Ako talaga siya. And then one day, naging film siya. Tapos si Camille Prats, napapanood ko sa ang TV. Siya si Princess Sarah? No! Teka lang. Mag-artista ako. Ready na talaga ako this time. Parang alam ba to ni Camille? Of course. Pero sabi ko nga, hindi kita idol ha. Ang idol ko si Princess Sarah. May paglilinaw. Oo, baka akala mo ikaw, it's the role, okay? So nung nag-umpisa ka mag-on cam, 12 years old ka na nun. Yun yung sa Star Circle. Yes, oo. Tapos then after that, syempre nasa awkward stage ka na, di ba? Hindi ka pwedeng bata. Hindi ka rin pwedeng love team. So na-freeze ka ng konti, di ba? And then dumating na yung Azucena. I was 15 years old nung ginawa ko yung Azucena. Oh. Carlita Sigon Reyna. Yes. Hindi pa medyo daunting yon na parang at a very young age, katrabaho mo Carlita Sigon Reyna? I'm glad na siya yung naging una kong direktor. Kasi umabot kami ng take 60. 60? Yes. Yes. Meron kaming scene na kinuna ng 4 days. Yung sa akin, parang akala ko ganun ang filmmaking. Tapos minsan maririnig mo yung mga nag-uusap, yung mga, ako basta Carlitos go ako. Ako never, ganun. Tapos parang ano bang problema in my mind? Tapos yung next film ko, Joel Lamangan. Siya naman, nagsi 17 hog, 17 sequences straight. Tapos hindi na kayo. Tapos parang, so may iba-iba silang style. So maaga kong naintindihan na ang filmmakers, hindi sila magkakapareho. Yun, ang next ko naman, Gil Cortez. Yun naman, ganun din. Parang di naman siya mabagal. Mabilis lang din siya. Marami lang talaga siyang shot. Tsaka favorite ako nun. Grabe, sobrang bigatin naman ng mga nakatrabaho mo at the very start of your career. Yun nga, kaya in my mind, I was thinking, kasi di ba sa Amerika, parang iba yung TV actors, iba yung movie actors, parang gano'n. So sabi ko, movie actress na lang ako. Ayoko mag-TV. Kasi basta ayoko. Ganun, basta ayoko.
Oo. And then yun, nagkaroon na ng bold films. Yun na yung naus. So, kailangan ko na mag-TV at this point. Oo. And yun na, doon na pumasok si Lavinia pala yung pupuntahan kong character. Miss Minjin. It wasn't Princess Sarah at all. Oo nga, naging kontrabida ka tuloy. Yeah. Oo. Mahirap ba maging kontrabida? Mas madali siya kaysa sa bida. Kasi yung bida, iyak siya ng iyak all day. Tapos, siya yung pinakamaraming sequences. Tapos, nasa kanya yung show. Yung kung paano niya mapaparate sa kanya yun, di ba? Yung responsibility na yun. Oo. Sa kontrabida naman, after a while, na-realize ko na nagkakasakit na ako. Yung for someone na hindi magagalitin. Parang lagi kang galit, tapos lagi ka sumisigaw, wala kang boses. Minsan nagpapalpitate na ako bago pa mag-take kasi kailangan nasa 150 ka na pag-action. So parang sabi ko, parang hindi ko yata gusto to. Oh, sorry. Oo nga. Ang hirap pala nun, no? Kasi parang hindi mo maiwasan na ma-imbibe kahit papano yung character. Yeah, because na-realize ko lang din, like a few years ago, during the pandemic, nung inaral ko na yung mental health, parang wala pa lang alam yung difference ng brain sa imagination at sa reality. So when you imagine, kunyari, a beautiful photo, yung serotonin levels mo tumataas, di ba? Ganun. So ikaw, when you imagine you're angry, you're shouting, ganyan, kumukulong talaga yung dugo ko. Inisip ko palang kinikilabutan na ako. Hanggang Oh no, sorry. Yes, parang yung chemical reaction mo is still the same, whether it's just an imagination. Oh. So parang for a long time, dami ko palang dala-dala na mabigat na hindi ako aware. So does that mean now na mas maingat ka sa pagpili ng mga roles? Yes. Ayoko na nung parang, kunyari, may nag-offer sa akin ng parang psycho ba, multiple personality disorder na seryosong film. Sabi ko, baka hindi na ako makabalik. Wait. Sandali lang. So, ganon. Parang kailangan palang i-reset yung body. Parang minsan, kunyari, nafe-feel ko na, kunyari, mga magpakailanman, di ba, life story, mahaba yon. Ang joke ko nga sa guest director, direct, yung iniyak niya for 30 years, 3 days ko lang iniiyak ganon. Pero pag gising mo talaga na following day, para ka talagang sinapak dito, masakit talaga lahat. Sabi ko, para ka bang nakapag-break sa jowa pag gano'n ng mga taping mo. Yung pala, yun na yung katawan mo na nangihingi na siya ng rest sa sadness, anger. Yung kailangan kong parang, ngayon, nagtatry ako ng meditation. Pero paminsan-minsan lang, when I feel like, oh, my body is tired, okay, meditate ako saglit. Kahit 5 minutes lang. Para lang ma-reset yung mag-iisip ako ng, kunyari nasa, beach ako, sunset, ganda, gano'n. Tapos masaya na ako after. At least na lang po tayo, brain. At least mabilis ang ang ability mo to reset. Yes. Naakala ko before, sobrang bilis. Mm-hmm. Na parang after cut, tatawa na ako, o diba, gagano ba ako? Akala nyo kasi minsan, ano ba to si Alex? Nagsa-stand-up comedy ka pa mabigat tong eksena mo. Direk, ako pa ba? Tapos biglang pagka-cut, o diba? Akala ko yun na yun, yung pag masaya ka na, yun na yun. Pero tulo pa rin talaga ng tuloy luha ko kahit tumatawa na kami. So parang hindi pala siya hindi siya naka-recover. Parang nasa isip mo pa pala na hindi mo alam, Akala ng utak ko depressed akong tao. Shucks, ang hirap din nun, no? Yeah, dahil kasunod din yung True Night and Day, May Amanda, nawala ako pareho doon, di ba? Ilang beses ko napanood yung May Amanda kasi kami nag-edit nun. Siyempre, director ka. So, nakikita ng utak ko na namamatay ako many times. Oo nga, no? Ang hirap nun. Yeah. So parang after every film, kailangan meron kang debriefing. Parang ganon? Yes, parang ganon. Or kinakausap ko na yung sarili ko. Kahit pag nanonood ka lang ng video na yung sa YouTube, yung parang nervous system, I'm just watching a video. Nothing's happening to me, okay? Parang ganon. Okay. Gets ko. Alam mo, naalala ko yung meron kayong movie ni Paolo Contis, yung parang nag-abroad pa kayo. Tapos, sa Baguio ka ba nakatira no? Yung tatay mo si Joey Marquez? Through Night and Day. Yun, Through Night. Nakalimutan ko yung title. Pero grabe, sobrang bigat nun. Ay, parang pinanood ko yun bago ako pumasok ng work. Tapos, kasi gabi ang pasok ko, di ba? Pagpasok ko, sabi ko, shucks. Sabi sa akin, Ian, okay ka lang? Sabi ko, parang ang lungkot ko.
Diba? Kayo nga mismo na nanonood it lingers, diba? Yes. Kami, nandun kami talaga mismo, yung parang kahit nasabi mong cut na, kumakain na kami, nandun pa rin siya, yung sadness mo. Pati asawa ko, parang pumasok lang siya. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi ko, nakakaiyak eh. Grabe yung movie na yon. Medyo matagal bago ako naka-get over. Ngayon, alam ko na dapat may reset talaga. Meditation is key. Watch something funny, ganyan. Sa YouTube, watch videos, gano'n. Okay, sige. Now I know. Uy, pero wait, so pwede kita tawagin Alex? Kasi nahiya ako kanina, Alessandra, Alex ngayon. Okay, so pwede Alex? Yes. Okay. So, Alex, sabi mo kanina na parang nagkaroon ng period, diba, you started at 12, pero tapos mag-freeze ka ng konti kasi parang kailangan may love team, pero masyado ka pang bata para magka-love team. Pero actually, now that I think about it, parang never ka nagkaroon ng ka-love team. Tama ba? Ikaw ba talagang sumulat nito? Mr. Alvaro. Pakiramdam ko, nung bata ako, buhay. Yung mga storya ng nanay ko. Hanggang sa dulo ng mundo. Nay, sana malaki na rin ako. Parang yung ibang bata, baka maging matapang na rin ako. Hanggang maubos ang Alam mo, anak, matapang ka. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. hanggang gumulong ang luha. Hanggang mahulog ang tala. Tandaan mo, Ton, pag nakarating ka sa isla ng mga alitap-tap, matutupad ang hiling mo. Pwede ko bang i-wish na maging matapang na ako? Hinanap ko yung isla. Masdan mo aking mata. Di mo ba nakikita? Ako Ang ganda! lipat at nakikalapak. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ton, sigurado ka ba may ganyan talagang isla? Walang ganun. Anton! Sorry, Nay. Di pa rin ako matapang. Totoo ang isla, Ton. Mahanap natin, Nay. Oo naman, tayong dalawa pa ba? Sabi mo kanina na parang nagkaroon ng period, diba, you started at 12, pero tapos mag-freeze ka ng konti kasi parang kailangan may love team, pero masyado ka pang bata para magka-love team. Pero actually, now that I think about it, parang never ka nagkaroon ng ka-love team. Tama ba? Kasi hindi ako maganda para sa standards ng television. Hindi ako para itsura ko, hindi liligawan. Parang ako yung Ba? Sino nagsabi nun? Awayin Silang natin. lahat. Silang lahat. Hindi ka pang bida kasi hindi ka pang bida. Yun yung sinasabi nila sa akin lagi. Seryoso to? Sinabi talaga sa'yo? Oo. Hindi ako, tsaka hindi ako na-hurt. Yung parang, okay, gets ko, matapang face ko, gano'n, parang mas, or yung tipong, yung bida kasi, ito, si Alex, mukha kasing manggagancho to eh. Parang, talaga ba? Okay, fine. Tapos parang nag-gets ko, okay, so pang ganito ako, pang third party, nangaagaw, ganyan. Ganun lang. Pero hindi ako nagkaroon ng love team. Parang hindi ko rin naman siguro kakayanin. Siyempre na lang forever. Bakit di mo kakayanin? Meaning yung the pressure of having to do projects always with the same person? Yeah, siguro. Tsaka hindi rin ako aabot dun kasi mayroon akong restriction sa intimacy. Ayoko ng kissing scenes. I'm not saying na hindi ko ginawa ever, of course. Diba? May mga nangyaring ganyan na hindi ka na maka-know, yung ganon. Oo. Pero as much as possible, iniiwasan ko talaga sila. So parang nandun ako sa side ng love stories na medyo deep.
pero walang physical intimacy na nakikita. Parang it's up to you naman. Isipin lang. Oo nga, no? But aren't you glad that you can make that choice? Kasi I'm sure a lot of them siguro parang feeling nila there is no choice to be made. You have to say yes. Yes, meron ako mga nakakausap na artista na parang grabe. 6 hours kami nagli-lips to lips ni ganito kahapon. That's the love scene. Naintindihan na kita, Alex. Mabuti naman. Or minsan, napupunta ka sa set ng kaibigan mo artista, tapos nakikita mo palang sineset up yung eksena, yung alam mo ng expected ba to? Parang, papunta na doon. So, parang, okay ka lang, gaganon ni nangangailangan ako. Ay, nakakaloka ka. Alis na ako. Pero ganon, yung parang, I'm glad na at an early age, na nasigawan na kasi ako ng producer na hindi nga. Ayaw akong kapag-kissing na 3 years old. So, sinigaw-sigawan niya, hindi ako sisikat, mayabang ako, namimili ako, walang kukuha sa akin, gano'n. So, pumasok na yun sa akin agad na parang, okay, pinagdaanan ko na siya, kaya ko siya pagdaanan ulit. Sigawan niyo na lang ako ulit. Pero hindi ko kaya to, sorry. Gano'n. Wow, pero good for you that you're able to, make that decision and stand by that decision. Yes. Parang as much as kaya ko talaga, parang lalo na ngayon na may control na ako sa films ko. Parang sasabihin nila, Alex, anong limit mo? Basta yung pag na-screenshot, okay lang. Kasi lahat na screenshot na ngayon, di ba? Pwede na siya maging meme. And at the same time, nakikita ko, for example, yung mga online platforms, di ba? Parang gumagawa sila ng collage ng mga cases ng lahat ng please. I'm like, nasa internet tayo. Parang, wala ka nang ligtas. It's everywhere. Hindi na siya sa film. Oo nga, no? Tapos, parang Google mo lang, lalabas na. Ngayon, sa phone mo na siya, pwede mo, di ba? Parang, huwag tayong umabot doon. Okay lang ba? So, smack yan, pwede. Okay lang yan. Sana wag na, pero minsan, sige na, kailangan sa story. Sige na, parang gano'n. At saka mga isang frame lang siguro yon, di ba? Iba kasi yung isang take lang yun. Yung isang take lang yun. Kasi inaasar ko pala, yung huli ko si Papa P. Tapos nasa parang may mga puno doon. Kinukuha ko yung mga dahon, ginagano ko sa lips ko. Alex, ang dumi yan. Ako kaya sa'yo, Papa P. Buti na lang, ninagaluhan ka pa rin ng ibon. Mahal niya talaga ako, I guess. Tanggap niya ako, ano man ako. Ganang level yung friendship ninyo. Kanina, Alex, nabanggit mo rin na parang when you started, sumasama-sama ka sa ate mo, kay Asunta, Yes. sa mga taping. Dahil ba nautusan kang sumama sa kanya or gusto mo talagang sumama sa kanya? Ay, gusto ko sumama sa kanya. Masaya doon. Feeling ko nga kaya ako naging parang funny din. And si Asunta din, sobrang funny niyang tao. Kasi sa bubblegum siya lumaki. She was 9, I think. Or 11. Ako yung 9, siya yung 11. Parang gano'n. So, syempre, lumaki ako sila Michael V, Ogie Alcacid, tawa-tawa. Feeling ko naging comedian din ako deep inside kahit na hindi ako nakikisama sa kanila. Na-absorb ko yung parang, ganun pala yung nakakatawa. Gano'n. So parang enjoy para sa'yo yung sumama ka sa kanya sa taping. Yes, super. Parang gusto kong nandun ako for my sister. Masaya din doon kasi may mga PlayStation sila. Siyempre, mga bata kami na naman ganun, di ba? Makikiram kami ng PlayStation kay Michael V. Oo nga, no? Tapos habang siya nagtatrabaho, nandun ka Oo, sa naglalaro ka doon. Oo. Enjoy nga, kasi nasa bahay ka Kasi lang. kulang ng talents. Totoo si Alex na lang. Totoo lines mo. Parang ako ba talaga? So, nakikita mo sa TV, ang itim-itim ko. Pero nag-extra ka na pala. Parang gano'n, nahahata Oo. kami. Okay. And then, so nung sinabi mo sa mami mo, halimbawa na, gusto ko rin mag-artista, okay lang sa kanya, walang resistance. Hindi, go na siya. Kasi parang nandun ka na sa GMA, di ba? Tapos GMA Oo. Artist Center, tapos hindi ako natanggap. So, kaya ako Hindi nag-start ba? sa- Okay. Kaya ka nag-audition sa kabila. Yes. Oh, okay. And then, nung pareho na kayo lumalabas sa TV, was it hard kasi may comparison? Kasi syempre, ilang years lang yung age gap ninyo. Wala. Hanggang ngayon, meron pa rin. Kahit pelikula ko yung pinanood, kunyari dun sa What If yung huli, yung Black House na location namin. Siyempre, tourist destination na siya ngayon. So, binubook siya, gano'n. Tapos parang, susunduin namin kayo ng 4x4.
Tapos yung reply niya, bakit sila Asunta de Rossi nakabangka papunta? So parang kung may issue ako, hanggang ngayon nga issue siya. So dapat wala talaga akong issue. Wala talaga. Natatawa na lang ako. Tapos pag napapanood ko yung old films niya, sampayat niya, ay oo nga, magkamukha kami. Tapos pag pumunta ka sa isang area na, yung, di ba, kunyari, mga OFW, ganyan. Yung mga huling nood nila ng TV, Asunta Days pa. Ganon. Hindi ka na nila nakilala. Pag nakita ka nun, kahit hindi ka niya kilala, dahil kamukha mo lang, makikilala ka pa rin. Asunta de Rossi. Hindi mo na pino-correct? Hindi na. Hindi Okay na. lang. Oo, okay lang. Chill Pwede lang. pong magpa-picture, Miss Asunta. Yes po. So okay na yon. Hanggang ngayon, may ganun pa rin. Kahit pag pumunta ako sa remote island na feeling mo, walang walang TV, ganyan. Pagpasok mo, Asunta de Rossi. Tapos makikita mo yung mga DVD ng pelikula ng kapatid ko. Hindi ko yan. May disclaimer ka agad. Doon sa part na yun, yes. Kinakwento mo ba sa kanya each time na ikaw ay napagkakamalang Asunta? Paminsan-minsan, pagka naaalala ko, gano'n. Minsan nga magkasama kami, tapos may lalapit sa kanya, sabi sa kanya, Miss Alex, pwede po ba akong picture kay Asunta? Tapos sabi niya, sige. Tapos ikaw pictures. Sabi ko, siguro sa iba mo ka tayong kambal. Ilang years nga ba ang age gap ninyo? 1 year. O, di ba? 1 year lang pala. Kaya Pwede ka pala, na lang mother sa TV. Joke lang po. nako, pag napakinggan niya tong episode na to, yari tayo pareho. Sabi lang naman, buisit ka. Teka, hanggang ngayon, madalas pa rin kayo nagkikita, nagkakausap. Yes, parang once a week or minsan pag sobrang busy, once every 2 weeks, pupunta siya sa Wow. bahay. Kasi kailangan kong, alam mo yun, bonding with Fiore. Okay. Kailangan pala kasi Fiore, nang kilala niya ako. Diba? As her tita and ninang. Oo nga. Ilan taon na ba si Fior? And 3 siya, she turned 3, October 23. Wow, Grabe 3 na. years old na pala siya. Ang cute naman. So, na-enjoy mo ba ang pagiging tita, ninang? Yes, super. Tapos syempre, spoiled sa akin, di ba? Makakita ko ng laruan, ganyan. Binibili ko before lahat. Pero ngayon, murahin na lang binibili ko. Sige, 80 pesos na lang. Ganun. Kasi kawarin siya agad eh. Parang, ito na lang. Hindi mo naman pinapansin after mga 2 minutes. Oo nga. I-save mo na lang para for the future pag iba na yung hinihingi mga bag, damit, makeup, di ba? Yes. Oo. Pero nag-enjoy ko. Tapos, siguro doon na rin kami sa age na yun, yung pagod na yung body namin. So, titignan ko pag tumatakbo siya. Sabi ko, kayo ka pa kaya maghabol ng kid? Ako mismo, my own, wait. Actually, yun ang itatanong ko sa'yo. Kaya mo mag-babysit na kumari kayong dalawa lang ni Fiore? Basta hindi siya umiyak, yes. All day. wow. Kaya ko yun. Kaya lang si Fiore talagang attached sa mami niya. Although ngayon, nung nagti 3 years old na siya, kasi yung 2 talagang terrible. Yung hindi pa niya masabi yung gusto niya sabihin, so sumisigaw siya ngayon. Ngayon, kaya na niya sabihin lahat ng gusto niya sabihin. So mas kalmado na siya. So parang ano na, kasi kaya na niya makipag-communicate. Yes. Gets na niya. Parang dati, pag kikis mong gano'n, yung iiyak bigla, parang ano ba yun? Ngayon, pag kinis mo siya, okay. Okay. Gets ko na siya. He's really like me. May understanding na kayo. Yes, kasi sabi ng mami ko, nung bata daw ako, sa UK kasi ako pinanganak. Saan? Saan? Sa UK, England. Okay. So, iba talaga yung itsura ko daw sa lahat ng baby. Siyempre, may halong Pilipina, tapos may pagka-blonde yung buhok kasi parang kalbo-kalbo, gano'n. So, pinagkakaguluhan daw talaga ako ng mga tao doon. Even though pag nasa airplane, mga flight attendants, pinagpapasapasahan ako. Tapos, ako talaga yung sinasabi kong, leave the little girl alone. Nagagaya ko yung sinasabi ng daddy ko. Just leave her alone. Ako si her. Nai-imagine ko. Grabe. Pag itaman din ng mami ko, natatawa ako. Sabi ko, sa bata pa lang ako, suplada na talaga ako. Kasi nakita ko si Fiore, may nakakainis nga naman yun. Yung lahat pag nakita ka, hi!
nakakapagod siya after a while. Oo nga. Pag gumawa ka ng, ng movie from her perspective, ito yung camera, lahat ng tao lumalapit sa'yo, gusto kong halikan. Oo, nakakapagod siya. Very understandable. Ang buti na lang gets ni Ninang. Yes! Mana doon sa akin. Tingin mo, meron din siyang artista gene sa kanya. Ang nakikita ko singer. Maganda Yes, boses. parang sabi ko, kasi si Asunta, magaling din kumanta yun. Mhm. Tapos, mataas yung boses niya kaysa sa akin. So, nakikita ko yung taas ng boses niya, pero todo pa to. Tapos, lagi siya nasa tono. Sabi ko, naku, may singer tayo sa family, like a Mariah Carey. Maaabot niya lahat ng hindi natin abot. O para ibang experience naman sa kanya naman mga concert experience sa inyo filmmaking sa kanya concert. Yes. Ganun na lang. Sana kung gusto niya. Pero kahit hindi, huwag na. Sabi mo, Alex, na 25 years ka na more or less in the industry. At this point, would you say that you're still very much in love with the art of filmmaking? Yes. Yung art of filmmaking for sure. Mahal ko talaga siya. The non-art of show business. The show part of the business, I really don't like. Meaning yung mga, syempre yung mga chismis or, yung mga... Chismis or kung paano natin minsan tratuhin ng isa't isa dahil mas sikat yung isa, dahil mas matagal na yung isa, na ito yung call time ng isa, cut off yung isa, ito yung budget ng isa, ito lang yung isa, parang may 500,000 a day, may 500 pesos a day. This is not fair. Oo nga naman, siguro. Di ba? This is May not- pag nandun kayo sa set, tapos nafe-feel mo yung disparity, di ba? Yes. Pero nakikita mo rin naman syempre yung bigat ng work, yung parang, ito, wala namang ibang pwedeng gumawa, kundi ito replaceable to, kung hindi siya available today, pwede iba gumawa, yung gano'n. But still, parang, yung showbiz na part na parang bait-bait sa'yo, pagkausap mo, yung pala, yung gagamitin ka lang pala, yung gano'n. Lagi yun masakit sa akin at every 2 weeks mayroon akong yok ng showbiz. Laging ganun. Oh. Last ko na to. Laging ganun. Last ko na to. Promise, ito na yun. Grabe yung every 2 weeks. Actually, tatanong ko nga sana sa'yo, parang in 25 years, was there ever a time that you seriously considered quitting showbiz? Every day. Yung showbiz kasi na word talagang Okay. grabe. Masakit siya. Feels like, people are just for show talaga. And that's their business. And that's how yumayaman sila and how they boodle you. Charot. Oo. So, pero yung filmmaking, yun talagang it's a part of me. It's a part of who I am. It's a part of my thoughts. Yung parang, magkwento ka lang ng something, parang pelikula yun. Parang magandang pelikula yun. Wow. So may distinction. May distinction talaga ang show business and filmmaking for you. Filmmaking. As in, it's a very, I have a toxic relationship with my job. Ang hirap na, no? We're in an abusive relationship. I don't know how to leave. Because sometimes they're nice. Ang hirap naman nun. Uy, but Alex, thanks for being so candid, ha? Nakakatuwa kasi usually, di ba, pag yung ibang mga na-interview namin, may automatic wall na parang hindi nila alam kung paano nila sasagutin kasi iniisip nila kung anong sasabihin ng mga tao. So, Yeah. at least with you, very candid. At this point, tagal na akong ganito. Pero naiintindihan ko sila na endorsements, may image sila. Buti na lang akong image ko. Artista lang talaga. Walang celebrity. So, anything goes ako. Anything goes. Oh, well, dahil anything goes. Naku, sakto, meron kaming game for you. Where anything goes, we're gonna ghost. After Okay, na lang, hindi after tayo. nung game. Harap sa segue, no? Eto, ang game, kasi alam namin busy ka at marami ka pang ibang pinagkakaabalahan. Although feeling ko parang pwede pa tayo mga 1 more hour eh. Kaya pa, di ba? Feeling ko parang 10 minutes pa lang tayo nag-uusap. Pero nakalagay dito, 48 minutes na pala tayo Talaga ba? nagkukwentuhan. Oo, parang 10 pa lang eh. Pero eto, so ang game natin, angkop sa ipapalabas niyong movie sa Metro Manila Film Fest. Ang title niya ay Fire or Fly? Okay. Fire meaning truth. Fly is dare. Okay, so truth or dare. Tama ba pagkaintindi ko? Tama. Okay. Oo, basta yung fire, let's do it. Yung fly, wow. Yes. Wag na. Okay. Then Okay. be there. Wala naman. Yeah. Meron pa rin. Okay. Fire muna. Fire. Truth. Eksena na pinaka nahirapan ka physically.
In my career, Oo. hindi sa Firefly. Or Not necessarily sa Firefly. physically, wow. Baka yung Darna siguro. May mga Kasi harness. everyday kami. So, minsan tulog namin 3 oras lang. Yung pagod plus fight scenes, may mga fight scenes ka. Tapos yun nga, after nun sinabi ko na sa sarili ko, ayoko na ng fantasy. Ayoko na ng costume. Let's go for realism. Sa bagay Kasi na, tas mabigat pa May yung costume. prosthetics ako, may mga heels ako sa ulo. And there was a time na, nung time na yun, tuloy-tuloy lang yung ulan. Baha na everywhere. Tuloy-tuloy pa rin kayo mag-taping. Naubos sa mga eels. So, bumili sila ng sea snakes. Okay naman, nag-behave naman. Yung stripes, yung parang white and black yung stripes, ganun. Wow, totoo pala yun, yung nilagay nila sa ulo mo? Yes! Wow! Ngayon, pagtusok mong kinagat siya. Tinanggal ko lang itong prosthetics. Kinagis ko, sabi ko, guys, ayaw ko yan. So, napakap ngayon yung dating. So, yun lang yung naaalala nila pag kinukwento nila. Si Alex nag-attitude, hinagis yung latex niya. Sabi ko, hindi niyo talaga kinukwento yung first part na nasa mata ko kasi gumaganon yung mga snakes minsan eh. Ayoko na ng mga ganon. After that, sabi ko, ayoko na to. Wow, hindi pala siya CGI, no? Merong iba. Pero, siyempre meron din dapat na makatotohanan. Na yung totoo. Oh my, oo nga. Okay, wow. Hindi ko in-expect yung sagot na yun, ha? Ako rin eh. Kinalkal ko pa eh. Saan ba yun? Eto naman, fire or truth. Ano ang weakness mo sa isang maliligaw? Fire. Yung masugid. Masugid. Please define masugid. Yung nasa iyo talaga yung attention niya. Tapos alam mong parang iniisip ka niya palagi. Kasi parang pagdating, may dalang binanggit mo to. Like, so attentive siya. Wow. Pero sa umpisa lang naklat ko yun. Ano yung ati ko? Masama yata yung pakiramdam ko today. Sumaganda lang kita ng gabat. But never for someone who lives alone, di ba? Oo. Naman nakaka-touch naman yun. Parang gano'n. Yung mga... Syempre big deal. So, ang masugid hindi lang daily. Kailangan parang hourly or every minute. Hindi naman. Basta alam mo lang na naisip ka nga niya. Parang in-absorb mo. Sinabi mo, nakinig siya. Ganun. Ang cute naman. Parang ako yung kinilig doon. Ba't gano'n? Girls, gano'n ang hanapin nyo. Kaya papayag na kayo manliligaw. Ever. Masugid sa by the standards of Alessandra De Rossi. Okay? Okay, next. Ano ang pet peeve mong ugali sa isang co-actor? Late. Late. Nakakainis nga naman yon. Late tapos mabagal mag-ayos. Huli lagi sa set. May cut-off pa siya paunang uuwi. Ay, para may hugot yon. Maraming ganon. Ay, hindi lang isa. Na-delay na nga kami dahil sa'yo. Tapos mauna ka pang uuwi. Tapos kami yung may iwan para tapusin yung lahat ng hindi nakunan because... Mas matagal pa mag-ayos. Yes! Ganyan. Maraming ganon. Huwag kayong malilate pag si Alex ang kasama. Hindi naman kasi talaga dapat nalilate, di ba? Tama. Lalo na ngayon synchronize na lahat ng watches natin, ha? Oo nga, dati pwede mong kung tayo maglokohan na mali yung oras ko. Walang lusot kay Alex. Okay, next. Ano ang role na once is enough? Hindi mo talaga uulitin. Meron kami ginawa before, ang role ko witch. So, okay lang naman. Parang binabasa ko, okay lang. Pero nung ginagawa na namin, yung nag-iikot kang ganun sa kawa, tapos nasabi mo na yung line mo, tapos sabi po ni Direk, tumawa ka, ha? Tumawa. Ayoko tumawa ng gano'n. Ayoko ng gano'n. Kailangan tumawa. Okay. Ayoko to. Sabi ko, ayoko to. This is purely demonic. Kumbaga ikaw mismo natakot, gano'n? Hindi naman, pero parang ayaw mo mapanood ka ng gano'n. So hindi ko na syempre tinatanggap yung mga manananggal, gano'n. Sabi ko, ayoko na. Last ko na inikot ko yung kawa. Ayoko na. Okay, for future reference, noted.
Oo, huwag na sana Noted na. makarating sa akin ng ganong offers. Dahil no ang sagot ko. Oo nga. Oh, nako. Okay, eto last na. Eto na yung dare. Okay. So dare. Isa lang ang gagawin mo dare. Okay, tatlo to. Nako, pipili ako dito. Okay. Acting dare. Isang delivery rider pero galing sa breakup. O, paano mo i-deliver? Halimbawa, magde-deliver ka ng bulaklak pero galing kang breakup. Paano mo Ako iaabot yung yun? delivery rider. Ikaw yung delivery rider. Ito yung package niya. I think maghiwalay yung pero. Pakits tayo sa finals. Sabi mo ba? Oh my gosh, sana hindi yan mangyari sa totoong Means may buhay. babae siya. Agad. Nung pinik up ko yung package, may kasama siyang iba. Oo, means kung binigyan ka ng flowers, malamang may masama siyang ginawa kagabi. Nega agad yung delivery rider. Oo. Pang sketch siya, no? Pang comedy sketch. Ako, Alex, thank you so much for being so game sa ating Fire or Fly, Truth or Dare. And for joining us today. Maybe, Alex, you can invite everyone to catch Firefly on December 25 sa Film Fest. Yes po, Firefly, Metro Manila Film Festival, ang entry ng GMA Films. Kasama namin si Tingdong Dantes, Sherry Picache, Yayo Aguila, Epi Quezon, Miguel Tanferes, Isabel Ortega, and of course si Luen, ang aking anak. Directed by Zig Tuday. Sana po supportahan nyo kasi ito yung movie na. Ito yung movie pang pamilya. Ito ang movie para sa mga bata at ang Pasko ay para sa mga bata. Charot! Grabe, sobrang star-studded naman ang cast ninyo, no? Ayun nga, hindi ko rin expect. Oo, pero parang magaganda lahat ng roles, parang pantay-pantay. Nako, wow. Thank you so much, Alex. And we look forward to catching the film. Last na lang, your message to all those na from the very beginning, from 25 years ago, sinusuportahan ka na hanggang ngayon. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Oh, thank you. Di ba? Parang, siguro kung may nakikinig sa akin, yung talagang, yung sasabihin ko lang naman isa, do not compromise your values for anything. But yeah, kung nagawa niyo na, it's okay. Hindi yan, kita-kits tayo sa finals. Grabe, ito na ang hands down best ever message sa lahat ng mga fans and supporters. Parang kahit naman saan, magkikita rin tayo sa dulo, di ba? Truth lang. Sa totoo lang naman. Alex, thank you so much. Thank you. Thank you, Miss Pia. Thank you. And hope to see you again soon in person. Yes. Tsaka manood ka ng Firefly. Wow, pati ikaw, Oh, di ba? definitely. Kasama ko Yay. anak ko, kasama ko asawa ko at nanay ko dahil para sa buong pamilya. Hey! Huwag ka mag-spoiler. Tsaka, Yes, sabi ko uunahan ko talaga si Igan. Thank you. Thanks, Thank you. Alex. This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Pagiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.